Patuloy ang paglalatag ng ilang senatorial candidate ng kanilang mga plataforma para sa eleksyon 2025 dito sa bansa at abroad. May unang balita si Bea Pinlac. Advokasya ni Senator Bongo ang pagsulong sa karapatan ng OFWs. Sinabi niya yan sa pagtitipon sa Hong Kong kung saan kumanta si Attorney Jimmy Bondoc. Isinulong din ni Raul Ambino ang karapatan ng mga OFW. Tinalakay ni Rodante Marcoleta ang problema sa presyo ng pagkain at kuryente. Si Richard Mata sumentro sa libreng primary care. Tinalakay ni Attorney Vic Rodriguez ang ambag ng OFW sa ekonomiya. Binigyang diin ni Philip Salvador ang seguridad at kontrakrimen. Nakipag-usap si Senator Amy Marcos sa ilang sektor sa Tatalon, Quezon City. Human rights at women empowerment ang isinusulong ni Heidi Mendoza. Nakiramay si Ariel Querubin sa dalawang nasawing Air Force pilots. Nag-motorcade si Senator Francis Tolentino sa QC at Maynila. Sa North Caloocan, nag-motorcade si Benhur Abalos. Binisita ni Senador Bong Revilla ang mga OFW sa Singapore. Nagpasalamat si Senador Lito Lapid sa kanyang mga taga-suporta sa Iriga City. Nagmarcha sa Laguna kasama ang labor leaders sina Jerome Adonis, Alin Andamo, Arlene Brosas at Amira Lidasan. Sa Caloocan, problema sa agrikultura ang tinalakay ni Bonifacio Bosita. Sa Tarlac, nakipag-usap sa mga kabataan at magsasaka si Teddy Casino. Paglaban sa illegal drugs ang tinalakay ni Senator Bato de la Rosa sa Gensan. Sa Iloilo City, nakiisa sa protest caravan si Modi Floranda, pati si Mimi Doringo, pagkontra ito sa jeepney phase-out. Nakipagpulong si Luke Espiritu sa mga magsasaka sa Don Carlos Bukidnon. Kasama niya si Lodi de Guzman. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.